Hello, magandang umaga po, no? Ang pag-usapan natin ay si Tulfo, sandali, no? Na tinalo na si Sara Duterte sa survey. Pero hindi naman ako naniniwala sa survey talaga ito. Pero dalawang survey na eh. Sa Pulse siya, naungusan ni Tulfo ng 35% si Tulfo sa survey ko. Halimbawa, ibig sabihin, kung may 100 na million na boboto, ay 35 million na boboto kay Tulfo. So ngayon, kung kay Sara, 34%, 34 million lang. So, ngayon, kung ang nangyari ngayon, yung, actually mayroong kasama sa ibang sinurvey, si Madam Lenny, na siyempre bet ko ay 11%. At pagkatapos nun, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, nasa below sila, mga 2% below. Kasama na dyan si Tambaluslos na 0.5%. So kung may margin of error na 2 plus and minus 2, si Tambaluslos dun sa talo pa siya ng margin of error. So anyway, ang huling labas nga ng survey ay yung sa Okta Research. Alam mo, si Okta Research ay medyo maasahan din sapagkat sila po yung sumikat ng panahon ng COVID. Sila nagpe-predict sa tungkol sa COVID, kung marami ng COVID. Mukhang naniwala ako sa scientific research nila. Ang nangyari dyan ay kung sabihin lang ilang libo yung ang mga COVID, epektibo sila. Alam na kung kailan magsushoot. So anyway, ito na lang ang pag-usapan natin. Sandali lang, ano ba nga yung dahilan kung bakit naungusan ni Tulfo si Sara? Number 1 po, si Sara po kasi ay daming issue. So may issue siya, number 1, confidential fund. May issue pa siyang iba na mataray. May issue pa siya na kumbaga hindi kaya yung dating ng kanyang mga ginagawa. Ano pa bang ibang issue niya? Yung special siya na assistant sa traffic. Nung tatandaan mo yung traffic na pinastop niya para makadaan siya. So, yan po, ganun po siya. So, marami pang iba, no? Actually, hindi siya makabangon-bangon dyan sa tinatag na confidential fund. Unang-una, yung confidential fund niya, 2.6 billion sa Davao, hanggang hindi pa napaliwanag. So, napakalaking dagot class talaga sa kanya. Number 2, yung confidential fund ko na binigay sa kanya na 125 million, na iubos lang sa 11 days. So, hindi pa rin napaliwanag ni Sara yan. So, yung confidential fund niya sa 2023, so bilang Office of the Vice President, ay hindi pa rin niya napaliwanag. Ano pang issue? Yung ibang issue na dapak na inaway ng tatay niya, si BBM, ang mga butante ni BBM na dati bumoto sa kanya, ay hindi na bumoto sa kanya. Yun po ang isa pang naisipan natin. Yung isa pang problema niya, na lumalabas ang kabubuhan niya kapag in-interview siya, nakita mo naman ang script niya, halata naman na hindi siya matalino. So maraming na-turn up. Although kung pagdating sa itsura, maganda siya. Pero hindi naman lang agad tinitingnan ng botante para ikaw iboboto. So ito na ngayon, no? Yan ang report ng Okta na pinablis sa Philippine Star. Apparently, Philippine Star ang nagbigay ng exclusive commission sa Okta na gumawa ng research. So, kung sila nagbayad sa Okta para gumawa ng research, ibig sabihin, sila lang pwede makagamit yan. Apparently, yung ibang mga dyaryo, ibang news organizations ay hindi man nakita na palabas ito. Magandang umaga. Medyo malaki. Kita nyo, medyo may nabusis ko. Magandang umaga, Duterte, Sara, Tulfo, at saka si Governor Hubahib. At sino mang senador niyan ni Senator Wangwang? Bansagan natin Senator Wangwang. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.